for 6 functions. So, ito naman, straightforward lang din to. If f of x is equal to x squared plus 2x minus 2, what is f of x minus y? Anong gagawin lang natin dito? Ang gagawin mo lang dito is yung x minus y, di ba? I-insert mo lang siya doon sa variable natin. So, dito sa x na to, dito sa x na to. Okay? So, pwede nyo siyang i-try sa scratch paper nyo para mapalabas natin yung sagot. So, ang gagawin ko dyan, i-rewrite ko muna yan. Ganyan. Tapos, pag naging f of x minus y na, yung mga x na yan, papalitan ko ng x minus y. Okay? Tapos, naka-square. Kasi naka-square yun. Plus, kasi plus to. 2 times x. Ano yung x na to, papalitan ko ng x minus y. Minus 2. Okay? Tapos, simplify na natin. Anong simplified form ng x minus y na naka-square? Sige, ipakita na natin isa-isa. Pero FOIL method lang yan, di ba? Tapos ito, distribute ko lang. 2x, negative 2y, minus 2. Simplify ko tong ito. Ano mangyari dito? X squared minus xy. Tapos ito, minus xy din. Plus y squared. Tama? Tapos dugtong, plus 2x minus 2y minus 2. Okay? Tapos ito, pwede kong i-simplify. Tama? So, x squared minus 2xy plus y squared plus 2x minus 2y minus 2. So, yan yung sagot. So, hanapin na lang natin ano yung kahawig. Pero ang ginawa dito sa choices, ni-rearrange lang siya. So, x squared plus y squared. So, tama naman lahat, no? Sa simula. Pero ang kasunod, minus 2xy. So, hanapin natin yung minus 2xy. Ito, tsaka ito. So, letter A tsaka letter C, mali na kagad. Anong magiging sagot natin? Then, plus 2x minus 2y minus 2. Plus 2x minus 2y, pareho. Pero minus 2. So, letter B. Okay? Yung mga ganyan, malilito lang kayo. Iniiba lang nila alin yung plus minus. Okay? So, another usual na nangyayari is nire-rearrange lang din. Okay? May nagtanong kanina dun sa piecewise function. Nandito pa rin ba siya? Meron bang mga dito nalilito sa piecewise function? Pwede nating bigyan ng isang problem lang. Gusto nyo ba ng piecewise? Wala ako dito sa slide pero pwede ka namang gawa ng sample lang. Okay. Sige. Since nasa function din tayo. Ang piecewise function, halimbawa, 5 is equal to, halimbawa, if the given piecewise, minsan ang tawag dito conditional function. Let's say, yan. If x is less than 2, tapos halimbawa, tapos greater than 2. Okay. Ang sinasabi lang ng piecewise function or conditional function ay may condition. Okay? So, halimbawa, ang problem sa inyo, if f of x is blah, 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 yan yung mga condition, kumbaga. 3x minus 5x squared when x is less than 2, x plus 1 when x equals 2, x squared when x is greater than 4. Ang magiging tanong sa inyo ganito, di ba? Find f of, halimbawa, f of 5. Ang gagawin nyo lang dyan, anong pinapahanap? F of 5. Yung 5, hahanapin nyo sa ang pasok na condition. Kaya siya tinawag na conditional function. So, ang tanong ko sa inyo, ang 5 ba ay less than 2? Yes or no? Ang 5 ba ay less than 2? No. Ang 5 ba ay equal lang sa 2? No. Ang 5 ba ay greater than 2? Yes. So, ibig sabihin, pasok ka sa pangatlong condition
Kaya naman, ang gagamitin kong function ay yung x squared. So, ang gagawin ko, ang f of 5 is equal to x squared. Tapos, dito ko na siya isa-substitute. Kaya ang magiging sagot ay 25. Naintindihan? Ganun lang siya kadali. Hahanapin mo to, kumbaga i-assess mo yung 5. Saan siya pasok sa mga condition na to? Oh, question, paano kapag f of 2 ang binigay? What is f of 2? Bakit 5? Anong bakit 5? Yung 5 ay question yun. Ano yan? Question yun. Okay, good. The answer is 3 kasi ang gagamitin nating function is x plus 1. Another question, paano kung f of 1? Or f of 0 na lang, f of 0. Sige nga, f of 0, anong magiging sagot? So, saan papasok ang f of 0? Sa una, pangalawa, pangatlo. Di ba sa una? Kasi x less than 2 siya. So, anong magiging sagot kapag f of 0? 0. 3 times 0 minus 5, 0 squared. Sir, saan niya na-apply sa real life? Alam niyo kung saan ito na-apply sa real life? Sa mga halimbawa, computer shop. Nagko-computer shop ba kayo minsan? O, ganito pwede sa computer shop. Sige nga, sino yung mga nagko-com shop dyan paminsan? Pwede rin to sa Meralco, sa bayarin. O kaya sa pamasahe. Halimbawa sa com shop, may com shop. Com shop, yan. Sabi first, halimbawa pag 2 oras, halimbawa 2 oras lang lagi ang nila, ang bayaran. Halimbawa 50 pesos. Ganyan. Pero anong sabi? Succeeding, halimbawa 1 hour, mag-a-add ka na ng halimbawa 30 pesos additional. Ganyan yung siya nagagamit sa com shop, di ba? So, anong ibig sabihin nun? O, paano magiging conditional function yan? Halimbawa, ito yung function ng isang com shop. Kapag, kumbaga, ang minimum mo lagi ay 50 pesos. So, kung halimbawa, ang x mo is less than or equal to 2 hours, automatic, ang babayaran mo ay fixed rate na 50 pesos. Pero lalagyan ko to ng 0 kasi in reality, wala namang negative oras sa computer shop, di ba? So, dyan, ganyan lang magkakaroon ng difference pagdating sa reality. Pero, kapag ang, halimbawa, more than, halimbawa, x greater than, greater than 2. Anong mangyayari? Yung 50 pesos, dadagdagan na natin ng 30 pesos per hour. So, 30x. Parang ganyan na yung conditional function niya. Nakukuha nyo to? So, pag halimbawa, 3 hours, magkano babayaran nyo pag 3 hours? Dun sa 3 hours, i-breakdown mo siya into 2 hours, tsaka 1 hour. Yung 2 hours, babayaran mo ng 50 pesos, di ba? Tapos yung 1 hour, babayaran mo ng 30 pesos. So, meron kang 80 pesos babayaran. So, pag tignan nyo, kapag halimbawa, ano bang nangyari? Ay, sorry. Itong x pala na to, dapat bawasan ko siya ng minus 2. Dapat maging ganito pala siya. 50 plus 30 times x minus 2. Yan. Kasi itong minus 2 na to, nagre-represent to dun sa first 2 hours. So, pag yan yung real life application ng mga piecewise function. Yung isa pa yung sa pamasahe. Di ba normally, magkano pamasahe ngayon? 7.50? 7.5 ba? Or 8 pesos? Magkano ng pamasahe ngayon? Minimum. Sa jeep. Tapos, na lang yan, may dagdag na lang per kilometer. 13 pesos na? 16 pesos? Nung estudyante ako, hulaan nyo, magkano lang ang pamasahe. Yung minimum ang pamasahe namin dati parang 7.50 lang, 7.5. Ganun. Okay. Basta at least clear na sa inyo paano ginagamit yung conditional function. Alamin nyo lang sa ang pasok na condition. Tapos, yun yung gagamitin nyo na equation. Okay?
Wala ako sa Pilipinas kaya hindi ako nag-jeep ngayon. Okay, klaro sa inyo. May natutunan sa sa piecewise. Question, next 7 is division of polynomials. Okay? So, alam ko may video din tayo ng division of polynomials. Pwede nyo panoorin sa YouTube. Hindi ko pa tapos kasi yung buong junior high curriculum eh. Pero itutuloy ko yan pag tapos na tong UPCAT review. In-explain natin doon yung long method. In-explain din natin yung synthetic division. Okay? So, anong gagawin natin? Mag-synthetic division tayo dito. Anong rule kapag synthetic division? Make sure na naka-arrange yung exponents from highest to lowest. So, 3, kukunin ko yung mga coefficients. 3, 2, negative 1, negative 30. I-upload natin to sa YouTube mamaya or bukas. Tapos yung PowerPoint lalagay natin sa group natin. Tara Aral Pilipinas. Grade 10? Oh, grade 10 yata to. Sir, pabalik sa sa taas? Ito. Pero ano to yung sa com shop to Example lang yan. Okay. O sige, balik ko na dito. Anong gagawin natin dito pag synthetic division? Anong tawag dito? Kung halimbawa i-divide ko to versus dito, anong tawag dito? Ang tawag sa sagot ng division ay quotient. Pero itong ano yung hinahati mo? Anong tawag doon? Minsan may mga ganitong question lang din, random. Nagsisimula sa D. Ayan na. Sinong team dividend? Sinong team divisor? Ito, yung nasa taas, yung una mong binabanggit, yun yung dividend. Kung saan mo siya dinivide, yun yung divisor. Dividend divided by divisor, ang sagot dyan is quotient. Sa subtraction, anong meron? Sige nga sa subtraction, ito common din to Ang sagot sa subtraction ay difference. Ano naman yung number na mina-minus mo? Sige nga. Divide. Naku po, pag difference, anong tawag dyan? Ito letter S, ito M. Subtrahend, tsaka sub something. Mga trivia questions lang. And minuend. Sa addition, anong tawag sa mga pinag-a-add? Grade 1 yun Sa addition, anong tawag? Yung sagot, sum. Pero ano yung pinag-a-add mo? Addends. Pagdating naman sa multiplication factor. Okay? Anyway, napalayo tayong konti. Kapag synthetic division, anong gagawin ko dito? Yung x minus 2 na yan, i-equate ko sa 0. So, equals to di ba? So, yung 2 na to, yun yung ilalagay ko dito kapag synthetic division. Lagi mo lang i-equate sa 0. And then, anong first step natin sa synthetic division? Bring down yung una. Tama? And then, multiply. 3 times 2 is 6. Tapos, anong next dito? Plus minus. Plus. Tama. Tapos, magkakaroon ako ng 8 times 2, 16. So, negative 1 plus 16 is 15. 15 times 2 is 30. So, 0 na to. Anong nire-represent itong huling number dito sa dulo? Anong nire-represent yan? Anong nangangahulugan kung halimbawa may value dyan? Nagkataon 0 siya. Okay. May nagsagot kanina constant. Reminder, hindi to constant. But yun naman yung purpose. Kaya natin tinatanong para ma-refresh kayo. Ito, lagi yung remainder. So kapag nag-0 yan, ibig sabihin wala kang remainder. Yung huling number, yan yung remainder. Dito pa lang magsisimula yung constant. So ibig sabihin magiging plus 15. Tapos dito magsisimula yung unang variable na merong degree na 1. Tapos ito yung variable na may degree na 2. Kaya magkakaroon tayo ng 3x squared plus 8x plus 15. Reminder daw. Reminder. Pwede daw paulit, sabi ni chat. Paano ginagawa ang ating synthetic division? Sige, ulit lang
Para kay Cha. Oh. Papiawan lang ulit natin, mabilisan. Saan nanggaling yung 3, 2, negative 1, negative 30? Constants. Siguro mga 430, kaya na natin to. Constants yan itong 3x cubed plus 2x squared minus x minus 30. Tapos, Cha, anong gagawin? I-bring down mo to. Tapos, i-times 3 times 2, 6. 2 plus 6, 8. 8 times 2, 16. Negative 1 plus 16, 15. 15 times 2, 30. Okay? Tama ba? Letter A tayo, no? Letter B. Make sure that the degrees from highest to lowest. Tama. May question lang ako. Paano kung ang nangyari sa upcut, ganito? Paano kung ganito yung dividend? Anong gagawin nyo sa synthetic division nyo? Ganito ko ba siya isusulat? 3, negative 1, negative 30. Ano mangyari? Hindi po. O anong tamang gawin? Ano yung nawawalang degree? May 3, eto may 1. Anong nawawala? Yung 2. So, ang gagawin ko, magkakaroon dapat ako ng representation ng 2. So, meron akong 0x squared. Tama? So, ang mangyayari, 3, 0, negative 1, negative 30. Okay? Lagay 0. Okay. Mukhang gets nyo naman lahat. Ang aking kasagutan ay ano? May 0. Okay? At least, klaro sa inyo yan. Okay, move tayo. Number 8. Sige nga, try nyo nga to. Mabilis lang to. Madali lang to. Find the supplement of a vertical angle. The vertical angles are expressed as 7x plus 54 and opposite is 3x plus 90. Bibigay ko yung reviewers, yes. Bibigay ko to sa sa Facebook group natin. I-follow nyo naman yung page tsaka yung Instagram ng Tara Aral Pilipinas. Doon tayo mag-upload. Ng update. Di kita yung buong question. Sorry na. Kita na ba? Yan. Okay, may nagsagot ng 9. Sige nga, gusto ko sagutan nyo muna bago ko ipakita yung solution. Paano nyo sasagutan to? Hindi kayo binigyan ng drawing, words lang about angle. Sige, sagot kayo. Huwag kayong matakot. Okay lang magkamali. Sa upcut na lang kayo huwag magkamali. Ngayon, pwede pang magkamali. Tandaan nyo, habang may chance kayo magkamali, go lang ng go. Kasi minsan pag nagkamali kayo, dun mas tatatak sa inyo na, kaya pala ako mali dito kasi ganito yung ginawa ko. So, next time, mas tatama na. Hindi kaya ng brain cells. Yung iba, anong sagot? Okay. Sige, ang concept muna ano ang concept ng vertical angles? Merong 9, may nagsagot ng D. Sige, tingnan natin ano yung tamang sagot. Find the supplement of a vertical angle. Ang concept ng vertical angles ay ganito. Kung ito ay angle A, ito ay angle B, yung tapatan na angles na yan, ang sinasabi sa geometry, pareho lang daw ng sukat yan. At ang tawag dyan ay, yan yung tinatawag na vertical angles. Okay? So ngayon, ang sabi dito sa problem natin, yung vertical angles daw ay expressed as 7x plus 54, tsaka 3x plus 90. Okay? So focus muna tayo dito sa part na to. Pero ang tinatanong, okay, sorry, na-drawing na natin siya, di ba? Pero ang tinatanong, find the supplement of the vertical angle. So, ito na ba kagad yung hinahanap? Hindi pa yan. Pag nalaman mo yung vertical angle, hahanapin mo yung supplement niya. Okay, another question. Sa geometry, ano yung concept ng supplement angle? Supplementary angle. Anong total? 180. Okay, good. Yung 180 pang supplementary, ano yung tawag dun sa isa? O para refresher lang. Kung ang supplementary angle ay 180 ang sum, ano naman yung isa? Anong tawag dun? Tapos anong sum nun?
Hindi perpendicular ha. Ano yun? Jancel. Complementary. Complementary, anong total? 90. Okay? Okay. Ngayon, anong first step natin dito? Ang gagawin nyo dyan, dahil ang tinatanong sa atin is yung supplement, ito lang naman yun eh. Yung ka-180 niya, di ba? Ang gagawin nyo muna is, hanapin nyo muna anong value nito. Paano natin malalaman ang value niyan? I-equate muna natin siya. Pero, ang masosolve nyo dyan is value ng x muna. Okay? Di ba? O, hanapin nyo raw yung value ng x nyo. So, 7x minus 3x, tama ba? Lipat. Equals 90 minus 54. So, 4x equals 90 minus 54. Ilan yun? 40, 56, tama ba? 90 minus 54. 90 minus 54. 36. 36 lang. Ang x value ay 9. O, yung iba sa inyo, kaya nyo sinagot na 9 kasi yun yung unang napalabas yung sagot. Okay? Kaya magiging careful kayo sa tinatanong. So ngayon, yung 9, value pa lang yun ng x. So aalamin mo muna, ano ba ang 7x plus 54? E di substitute ko yung 9. 9 times 7, 63 plus 54. Anong sagot nito? 117. Pero, yung 117, ito pa lang yun. Tama ba? Ang tinatanong is ano yung kasupplement niyan. So, 180 minus 117, the answer is 63. So, magkakaroon tayo ng 180 minus 117. The answer is 63 degrees. Nakuha nyo ba? Naintindihan nyo ba yung ating problem? Gets? Diba? Ang dali niya lang. Nagmumukha lang siyang nakakalito. Ganyan lang naman yung ginagawa ni Upcat eh. Pinapaligoy-ligoy niya lang. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, ang Upcat, basta naiintindihan niyo yung concept, kaya niyo siyang itawid. Kailangan niyo lang mag-isip. Ha? Hindi pwedeng subo lang lahat. Okay? Paulit yung part ng solving. Aling dyan? Etong 7x plus 54? Ito ba? Wala signal, sabi niya. Ito ba? Itong 7x plus 54? So, ang nangyari, di ba itong 3x na to, ililipat lang natin sa kabila, kaya minus 3x na siya. Tapos, ayun nasa left. Saan nanggaling to? Itong 7x plus 54, kinuha lang naman natin yan dyan. Di ba nalaman na natin yung x value na 9? So, 7 times 9 is 63 plus 54, 117. Okay? Tapos, ang tinatanong sa atin, ano yung kasupplement ng vertical? Di ba itong 117? Ito yung vertical. So, anong kasupplement ng 117? Ano yung magpapakumpleto ng 180 sa 117? O di, kaya tayo nag 180 minus 117, which is 63. Okay? Okay. Next tayo. Yan. Konti lang naman yung problems na i-prepare natin ngayon. Mamaya magdadagdag lang ako ng ilan, pero susulat na lang natin. Sige nga, sagutan nyo nga to. Tignan ko lang kung anong stock knowledge nyo pagdating dito sa parallel lines, sa geometry. Find the value of k for which line 5x minus ky is equals 5 is parallel to 15x plus y equals 7. Anong meron sa parallel lines? Anong concept ang alam nyo? Sabi ko sa inyo balik kayo lagi sa concept. Concept. Anong concept meron sa ano? Anong di siguro? Huwag kayo mahula. Anong proportional? Slopes are? Sabi ni satellite, EQ? Ano yan? Equal? Ito yung concept na gusto kong tandaan ninyo. Pag meron kayong parallel lines, tama yon. Slopes are equal. Di ba usually dinedenote ang slope as M? So pagdating sa parallel lines, slopes are equal. Okay? So ang sabi, find the value of k for which the line
So, ibig sabihin, meron kang dalawang line na binigay. Pero ano dapat yung value ng k para masabi mong parallel yung dalawang yan? So, normally, ganito ang gagawin nyo ha. Pagdating sa mga equation of the line, madalas ang mas okay i-approach, i-arrange natin siya sa y equals mx plus b. So, ito munang 5x minus ky equals 5. I-arrange ko siya as y equals mx plus b. Dito sa y equals mx plus b, alin dyan yung slope? Aling variable? Alin dyan yung slope? Yung m. Hindi yung mx ha, m lang. Kasi yung x at y na yan, mga, na yan, coordinates na yan. Okay, so ngayon, ang gagawin nyo lang dyan kapag ganyan yung problem is i-translate nyo siya into ganitong format. Y equals something x plus b. Okay? So, paano ko gagawin yon? So, y equals something. So, anong gagawin ko muna? Ang una kong gawin, itong 5x, ilipat ko na. So, magkakaroon ako ng negative ky is equal to 5. Hindi, ang gagawin ko, itong 5x na to magiging negative 5x. Tapos, i-plus ko to, plus 5. Tama ba? Medyo nagiging hawig na. Something y equals something x plus constant. Pero ang sabi sa slope-intercept form, ano dapat natitira sa left side? Y lang, di ba? So, anong gagawin ko para maging y yung left side ko? Nag-upcut na pala to si Eugene. Yan, take the advice sa mga mag-upcut pa lang. Anong gagawin ko? I-divide ko saan? Divide both sides by negative k. Correct. So, i-divide ko to. Pero, be careful sa pag-divide sa negative k sa kanan, ha? Dapat per term siya. Hindi siya... Actually, pwede rin namang isang buong negative k lang. Pero, ang isasuggest yung sa inyo, since hinahanap natin yung mismong value ng m, isa-isahin nyo siya. Okay? So, makakancel to. Ano mangyayari? Y equals... Paano ko i-simplify to? Since negative taas, negative sa baba, positive na lang yan. Tama ba? Okay. Tama ba na itong 5x over k, katumbas lang naman yan ng 5 over k na x? Tama? Okay. And then ito, paano ko ito isusulat? Negative 5 over k. Tama? Okay. So, ibig sabihin, ito na yung sinasabi ko sa inyo na y equals mx plus b. Tama ba? Hawig na sila? Okay. Yan pa lang yung unang equation. Punta tayo sa pangalawang equation. Kasi nga, ang sabi, yung equation 1 na slope, tsaka equation 2 na slope, dapat pareho. So ngayon, hahanap, itong equation na to, ipapattern ko din sa 15, sa y equals mx plus b. So sulat ko, 15x plus y equals 7. Ganun ulit. I-try nyo sa, scratch nyo. Ano mangyayari? Y? Anong una kong ililipat? Ay, may nagtanong pala. Paano daw naging 5 over k na x? Di ba na siya? Nasundan mo ba tong part na to? Sino yung nagtanong? Si Z. Nasundan mo tong part na to? Di ba negative yan pareho sa positive na yan? So parang nire-arrange lang naman natin Di ba? 5x over k. Ang gusto natin, mx. Parang something x. So ang ginawa ko, in-isolate ko lang tong 5 over k. Para makita mo na yung pinaka-m niya is yung 5 over k. Nagets ba? Okay? So, punta na tayo dito sa pangalawang equation. Anong sabi? Ayun. Ilipat daw, sir, yung 15x sa kabila. So, magiging negative 15x plus 7. Mas madali itong pangalawa. Kasi, negative, kita mo na kagad, ito, y na kagad, tapos negative 15x. So, ito, kapattern na kagad siya ng yung gusto natin. Y equals mx plus b. Okay. Ngayon, anong sabi? Ano dapat yung value ng k? Tama ba? Anong sabi natin sa concept? Yung yung slope nung unang line, kapareho lang ng m nung isang line. Ano yung m natin dun sa unang equation? Ano yung unang m natin? Diba ay?
5 over k. Tama ba? Okay. Okay? Tapos, ano yung m dun sa isang equation? Yung isa naman ay, dito, klaro sa inyo, 5 over k. Dito, anong m natin dito? Negative 15. So, anong relationship ng 5k tsaka negative 15? Magkaano-ano dapat sila? Dapat sila ay equal. Dahil nga sa concept na to. So, mula dito sa equation na to, masosolve na natin ang value ng k. Tama? So, paano ko isosolve ang value ng k niyan? 5 equals negative 15k. Kasi parang cross-multiply mo na lang yan. So, paano makuha ang value ng k? Divide both sides by negative 15. So, the answer is letter. O, anong answer? Negative 1/3. Negative 1/3. Nakuha nyo ba? Naintindihan nyo ba to? Common din yan na question pagdating sa parallel perpendicular line. Wag na kayong manghuhula ha. Tres. Alam nyo na kung paano sagutan. Ang suggestion ko dito, maghanap pa kayo ng ibang problems lang sa internet. Tapos sagutan nyo ng sarili nyo. I-apply nyo yung nalalaman nyo dito. Ang madali lang naman siya, di ba? Number 1, ano yung mga dapat yung tandaan dito? Sige, notes. Number 1, tandaan mo na slope are equal pagdating sa parallel lines. Tapos, i-format mo lang siya na y equals mx plus b. Tapos, i-compare mo yung dalawang Tapos, i-equate mo na yung dalawang slope. Yung dalawang m or yung slope. Yan. Ganyan nyo tatandaan. Sir, yung last part, paulit. Naglaro, bakit tayo nagkaroon ng ganitong equation? Klaro naman yung equation na to, di ba? Yung 5k equals negative 15. Okay, klaro daw yan. Ano lang nangyari? Kasi, di ba, pag meron kayong whole number, pag may mga whole number kayo, anong invisible denominator nun? Di ba pag may mga whole number tayo, may invisible denominator yan na 1. So, para mag-solve ka ng ganyan, ano bang hinahanap natin? Di ba value ng k? So, ang gagawin ko lang dyan, i-cross multiply ko lang to. 1 times 5 is 5. K times negative 15 is negative 15k. So, divide both sides by negative 15. Yun. Okay, equals. Di ba ano ba ang 5 over negative 15? Di ba katumbas lang yan ng negative 5 over 15? Tama ba? Okay. Tapos, paano naging 1/3 yan? Negative 1/3. Anong ginawa ko doon? Concept ng LT. Nadali. Thank you po. Anong concept yan? Concept ng reduce to para tayo nagalit, Pinoyhen nyo lowest term, yan. Dinivide lang natin saan? Negative 5. Dinivide lang natin sa 5. So, negative 1 over 3. Okay? Klaro? May nagtatanong kanina, parang, sir, paano naman pag perpendicular line? Yun yung next natin. Yun yung huli nating question dito. Sige nga, try nyo naman. Find the value of k such that kx plus 3y equals 5 is perpendicular. Sa case na to, perpendicular naman. 2x equals 2y minus 6. Pero, ito na. Ang concept na dapat yung tandaan dito is, kung kanina, pag parallel lines, slopes are equal. Pagdating sa perpendicular, slopes are magkaano-ano. Medyo malapit na, Ryan. Reciprocal. Hindi lang basta reciprocal. Okay, cheesecake. Negative reciprocal. So, negative 1 over m. Parang ganyan. Pero, sige. Kaya sa malito kayo sa mga equation na ganyan. Ito na lang tandaan nyo. Mas magandang ganito na lang. Negative reciprocal. Yan. Sample lang tayo. Kung halimbawa, yung isa ay 3. Ano ang negative reciprocal ng 3? Negative. Ano to? Negative ano? Negative 3. Step by step ha.
Ang 3, tandaan nyo, negative reciprocal. Ang 3, anong reciprocal ng 3? Reciprocal muna ng 3. Di ba ang 3 ay 3 over 1? So, ang reciprocal niyan, 1/3. Tapos negative. So, negative 1/3. So, dapat, ano ibig sabihin yan? Kapag nakita mo yung isa mong equation, ang slope niya is 3, dapat yung slope ng isa maging negative 1/3. Di ba? Okay, sige. So ngayon, yan yung gagamitin nating principle. Sir, ano yung first step ko kanina? Gagawin kong pattern ng y equals mx plus b. O sige, gawin natin yon. Punta muna ako dito sa isa. Kx plus 3y equals 5. O sige, anong una kong gagawin dyan? Sino ililipat ko? Lipat natin si kx. Magkakaroon ako ng 3y equals negative. Kev, ang ililipat natin si kx kasi ang gusto natin is y equals mx plus b. Ang gusto natin, matira yung y. Di ba? Kung ititira mo yung y sa left, dapat yung 3y nandyan muna yan. Ipipermin mo lang siya. So, ililipat ko itong kx maging negative kx tapos plus 5. Tapos, kung mapapansin nyo kapag nilipat ko to, hindi ko siya ginagawang 5 minus kx. Kasi nga, hanggat maaari, ipo-format ko siya ng something x plus b. Okay? Pattern lang, pattern. Okay, next. Anong mangyayari? Malapit ka na sa y equals mx plus b. Anong gagawin ko dito? Divide both sides by 3. Okay? So, ngayon, makakancel to. Isusulat ko, i-rewrite lang natin. Ano yung mas magandang way para i-rewrite ko to? Itong negative kx over 3. Ano yung pinaka-m mo dyan? Ano yung pinaka-m mo dyan? Labas si x. Okay. Negative k over 3. Hindi lang si k Tandaan nyo, mx. Tignan yung pattern mx. So, ihahiwalay ko lang yung x. So, ang pinaka-m mo dyan is ito. So, parang ito yung mx. Naintindihan nyo ba? So, ang gagawin ko dyan is negative k over 3 times x plus 5 over 3. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-m. Kasi nga, tinaterno natin siyang mx. Okay? So, na-pattern na natin siya. O, punta tayo dun sa isa. X equals 2y minus 6. So ito, tatahimik muna to So, yung isang slope is negative k over 3. O, ito muna. Anong gagawin ko naman sa x equals 2y minus 6 naman tayo? Ano daw yung whole question? Ito. Screenshot mo muna. Sino to? Ang gagawin ko is, sino ililipat ko? Ilipat ko yung 2y sa kaliwa. Okay? Magiging negative 2y. So, sa case na to, nasa kanan yung 2y. Ikaliwa ko siya kasi nga, ang goal ko is maging y equals mx plus b. Magiging negative 2y equals negative x minus 6. Tama ba? Okay, ngayon, divide both sides by? Divide both sides by ano? Negative 2. Okay, negative 2. Negative 2. Cancel. Meron ka ng y. Basta ang goal nyo maging y. Positive y equals something. So, equals. So, ito, cancel to, di ba? Kasi negative. So, anong natira? X over 2. Kung meron kang x over 2, ano kaya yung pinaka-m mo dyan? Para siyang? Tama ba? 1/2 x lang yan. Okay. So, meron na tao. Yan, madali lang intindihan, di ba? Tapos, ano yung constant? Positive 3. Tama ba? Okay. Yan na. Tignan nyo na Ito yung pinaka-m. Anong sabi? Hinahanap natin yung k, pero perpendicular sila. Alin dito yung alam na natin yung slope? Ang alam na natin yung slope is yung 1/2. May value na. Pero, dahil alam mo na dapat negative reciprocal sila ng isa't isa, yung 1/2, dapat itong kabila dito, itong negative k over 3, dapat ba ito katumbas ng 1/2 din or hindi?
Di ba kanina ang ginawa, naalala nyo dito ginawa natin? Inequate lang natin sila. Kasi ang concept natin, parallel lines have the same slope. Pero pagdating sa perpendicular lines, they have negative reciprocal na slope. So anong gagawin ko? Itong negative k over 3, kanino ko siya i-equate? Sa 1/2 na ba mismo? Yung 1/2, kukuhanan ko muna ng, it's either baliktarin nyo yung negative k over 3 or ang baliktarin nyo is itong 1/2. So ano ang 1/2? Ano ang negative reciprocal ng 1/2? Negative 2. So i-equate ko siya sa negative 2. Ay, sorry, nadumihan. So ano mangyari? Negative k over 3 equals negative 2 over, ano to? 1, di ba? O, yung kanina na yan. Madali na. Negative 1 times negative k is negative k. 3 times negative 2 is negative 6. The answer is, may negative lang doon. So the answer is 6. Tama ba? 6 ba? Or positive or negative? Anong tamang sagot? Negative reciprocal. Positive. Positive 6 daw. Okay? Tama ba? Double check lang natin, ha? Naiintindihan nyo ba yung approach? Naiintindihan naman, no? Okay. So, tama naman tayo. Okay. Pa-screenshot po din. Naiintindihan ba? Hindi po ba negative reciprocal is the value na equate mo sa... Ano yung sabi ni ano? Hindi po ba ang negative reciprocal is the value na i-equate mo? Ha? Yun nga yung ginawa natin. Ito pa yung another approach dyan. Ang ginawa kasi natin, di ba? Ang ginawa natin, itong negative k over 3, in-equate natin doon sa negative reciprocal ng 1/2. Which is negative 2. The other way na pwede nyo gawin kung gusto nyo lang medyo mas challenge kayo, yung 1/2, i-equate mo naman siya doon sa negative reciprocal ng negative k over 3. Pwede rin yun. Ano ang negative reciprocal ng negative k over 3? Ang gawin ko dyan, i-negate ko muna siya. So pag ninegate ko to, magiging k over 3. Pag na-reciprocal ko, magiging 3 over k. So check natin, 3 over k. So tama ba? Ang lalabas na sagot, k equals 6 pa rin. Nagets niya ba? So kahit kahit ang baliktarin nyo yung isa o yung kabila, pareho pa rin ang lalabas na sagot. Basta yung concept, pareho. Okay? Taas kamay ng mga nakaintindi. Naintindihan na ba ang concept ng parallel at perpendicular lines sa geometry? Mas madali yung second approach. So kung alin kayo mas komportable, ganyan lang naman minsan papahirapan yung question dito sa parallel perpendicular. Nagpapahanap lang ng value ng k. Ayun. Okay. Ayos. Gets na. Next. Gusto nyo bang sige, discuss natin ng konti itong systems of equations. Mag-join sa GC. Pag nag-join kayo dun sa group chat, sa Facebook group, feeling ko kaya nyo, ang alam ko automatic yun, makaka-join kayo ng GC. Ay, wala bang sulat? Yung scratch paper sila nagpo-provide. Ang systems of equations, gusto nyo mampahapyawan ng konti to? May 2 uri to solve. This is by elimination. Tapos meron ding by substitution. Okay? Ang concept ng systems of equations is, ang goal nyo lang naman is ma-solve yung value ng variables. Nung x, okay? Tsaka nung y. Most of the time, x and y. Tapos, may concept lang na kailangan yung tandaan. I mean, basic fundamental concept lang. Number of equation dapat equal sa number of variable. Sir, ano na naman yan? Ganito lang yan. Halimbawa, simple lang muna. Halimbawa, meron kang x plus 1 equals 3. Tanong ko sa inyo, kaya nyo bang ma-solve ang value ng x nito? Yes or no? Kaya? Kaya ba? Kaya nyo ma-solve, di ba? Yung value ng x niyan? Simple lang. Alam nyo pag nung estudyante ako, pag nag-aaral ako ng math,
ang goal ko lang talaga, hanapin ko yung pattern. Minsan hindi ko rin maintindihan yung turo ng teacher ko. Hanapin ko yung pattern, itatry ko siya gawin sa mga problems. Hanggang sa, okay, kaya pala, ganito pala siya, ganyan. Okay, ngayon, tapos gumagawa ko ng mga simpleng equation, example muna sa sarili ko. Tapos, binibuild up ko siya na maging complicated problem. Hanggang sa, alam mo, naintindihan mo siya. Ang gusto kong take away nyo rito, kapag meron, ilan ang variable dito? Isa lang, di ba? X. Ilan yung equation? Isa lang din. Kung ilan yung bilang ng equation, katumbas lang siya ng bilang ng variable, kaya nyong masolve yung problem. Kaya naman, kung halimbawa, meron kayong x plus y equals 3, masasolve nyo ba yung x at y dito? Halimbawa, yan lang yung equation. Ito hindi. Kasi ilan ang variables? 1, 2. Kailangan mong magkaroon ng isa pang equation, sabihin mo ng ganyan, para masolve mo siya. Dito yan, di ba pagdating sa systems of equations, madalas 2 variables, 2 equations yun. Kasi, meron kang variable x, variable y, so 2 variables yun, tapos meron kang equation 1, equation 2. Okay? So ngayon, pagdating sa systems of equations, meron tayong 2 methods, either elimination or substitution. Okay? Sige, magbigay na tayo ng example niyan. Anong grade daw to? Ano ba to? Grade 8 ba to? Grade 8 yata inaaral to, no? Halimbawa, x minus y equals 3, 3x plus 2y equals 5. Bigay lang tayong example. So, 2 methods gawin natin. By elimination. Kapag sinabing by elimination, meron lang tayong gustong makancel. Ang suggestion ko sa inyo is ganito. Pipili lang kayo, by elimination muna tayo from the word eliminate. Pipili kayo ng isang variable na dapat ma-eliminate. Sinong gusto nyong i-eliminate? Sinong dapat matira? Gusto nyo? Sinong eliminate natin? Si X o si Y? Eliminate natin sino? Sinong gusto nyo? Si X o si Y? Si Y na lang. Sige, tsugiin natin si Y. Si Charis daw. Si Asper daw ang eliminate natin. So ngayon, para matanggal ko tong Y, at sinin nyo to kailan ka magkakaroon ng 0 dito? Kung meron ka ng plus 2y, paano ko ma-eliminate yung buong y na yan? Ano yung kailangan kong iterno sa positive 2y para entirely ma-eliminate to? Dapat negative 2y. Tama ba? Diba? Positive 2y, negative 2y. Kaya lang, yung first equation, negative y siya. So, anong gagawin ko? Ita-times ko siya sa 2. Para magkakaroon na ako ng 2x, negative 2y, equals, ito times 2 din to 6. So, ito na yung titignan mo. So, may eliminate na siya. Tapos ito, i-add mo na lang yan. Di ba positive naman to? So, 3x plus 2x is 5x. 5 plus 6, 11. Divide both sides by 5. Na-solve mo na yung value ng x. 11 over 5. Tapos, sir, paano ko masosolve yung y? O di mamili ka sa equation na to. Kunin mo to. X minus y equals 3. Tapos, dahil na-solve mo na yung x, isa-substitute ko na siya dito. 11 over 5 minus y equals 3. Saan ka nawala? Faye. Nasundan yung pagta-times ng 2. Diba? Tandaan nyo lang, kung meron kang positive 2y, para ma-eliminate yung buong y, negative 2y. Kasi positive 2y minus 2y, 0. So, kung halimbawa naman, gusto mong i-eliminate is yung... Basta, ka-opposite lang, diba? Tapos, ano nangyari dito? Itong 2, ita-times mo siya sa 2. 2 times x, 2x. Distribute. 2 times negative y, negative 2y. Kung anong ginawa sa kaliwa, gawin sa kanan. 2 times 3, 6. Ito hindi naman, ayan, okay? So, tapos, ito, nasundan to, di ba? Kung paano naging 11 over 5. Pupunta na tayo sa pagkuha ng value ng y. Anong nangyari? Mamili lang kayo sa dalawa. Sir, kung itong isa gusto ko, pwede rin. Gawin nyo rin yan.
Ako, pag nagpa-practice ako ng estudyante, gagawin ko dyan, itatry ko dito, itatry ko rin dito, para mapatunayan tama talaga yung sagot. So, paano ko masasolve to? To solve for y. Yung mga estudyante, takot sa fraction. Anong gagawin ko dito? Multiply both sides by? Saan ko pa pwedeng i-times to? Anong maganda? Para matanggal yung fraction. I-times ko both sides sa, anong number? Sa 5. Hindi sa 3 Sino yung nag-3? Ryan. 5 Ay, 5 pala. Okay. Baka malaki yung daliri na pinta tayo number 3. Multiply sa 5. Kaliwat kanan. 5 times 11 over 5. Anong mangyayari? Bakit sa 5? Para matanggal tong 5 na denominator. Kasi ito yan eh. Bakit nga naman ba 5? Kasi ang goal ko matanggal yung denominator. Nagets mo ba? Sino yung nagtanong bakit daw 5? Nagets mo na, Cha? Bakit natin sa 5 times? Para matanggal yung 5 na yan. So, mangyari 11. Tapos 5 times, next, negative y. So, negative 5y. Tama? Distribute 1 by 1. Equals 5 times 3, 15. Solve for y. Paano na yan? Ang gagawin ko dyan, negative 5y equals 15 minus 11. So, 4. The answer is positive 4 over 5. Okay? So, tandaan nyo ano na palabas nating sagot? Pareho, no? Hindi. Ang naging sagot natin is 11, 5, 4 over 5. Tapos normally, sinusulat nila yung sagot as ganito, as a coordinate. 11, 5, 4 over 5. Nakuha kung paano ginawa yung elimination? Ay, sorry. Negative 4 over 5. Ayan. Sinadya ko yun para makikita kong nakikinig kayo. Sorry, mali lang. Negative 4, 5. Okay? Tinitignan ko, baka mamaya AI lang yung nasagot sa akin. Hindi naman tao yung mga nandyan. Tao ba kayo? Hindi kayo AI, Okay. Ngayon, ipakita lang natin. Elimination pa rin. Si Cha, AI daw. Pakita lang natin. Sir, paano kung ang gusto kong i-eliminate ay ang i-eliminate natin is yung x? Gusto nyo ba eliminate natin yung x naman? Okay, pakita natin yung x yung i-eliminate natin. Para masabi sa inyo na pareho lang din yan. Ilalagay ko na yung sagot dito para may reference tayo. Isulat na natin ng malinis ulit. X minus y equals 3. 3x plus 2y equals 5. Okay. Sige. Halimbawa, gigil kayo sa x nyo. Ang gusto nyo i-eliminate yung x. Kung meron ka ng isang x, meron ka ng 3x, paano ko i-eliminate yung x? Ang isipin nyo lang lagi, isang positive, isang negative, parehong number. Okay? So, kung meron na, ang pipiliin ko dyan madalas, yung mas mataas. So, kung may 3x na ako, itong x na nasa taas, kailangan maging yan? Kung meron akong 3x, ano yung mag-o-oppose dyan? Negative 3x. Di ba may x na ako sa taas? Anong gawin mo kung may x ka na? Di hiwalay mo. Hindi, joke. Kung ang mangyari, times ko to sa negative 3. Tama? Tama ba? Negative 3. So, ngayon, ano mangyari? Negative 3 sa kaliwa, negative 3 sa kanan. So, distribute. Negative 3 times x, negative 3x. Tapos, negative 3 times negative y, positive 3y. Tapos, negative 3 times 3, negative 9. So, ito na yung dalawa mong equation na kinukumpara. Tama ba? So, kumbaga tina-transform mo lang yung isang equation para may tumugma, may ma-match, may ma-eliminate. Tapos, cancel na to. Nakuha ba? Tapos, ano nang mangyayari? I-add ko na to. 2y plus 3y, 5y. 5 minus 9, negative 4. So, makukuha na natin yung value ng y.
Ano yung sinagot natin kanina? Negative 4 over 5. Nakatugma lang din nung lumabas kanina. Tama ba? Okay. Sir, napalabas mo yung y. Ipalabas natin yung x. X minus y equals 3. Again, pipili lang kayo sa dalawa. Pwede nyo itry sa mamaya, practice nyo, kung halimbawa ito yung pinili nyo. Pero gamitin ko si x minus y equals 3. Yung x minus y equals 3, papalabasin naman natin is yung x. Kasi nga, nasolve na natin yung y. So, maging careful lang kayo dito kasi negative to. Pero minus to. So, ano mangyayari? X minus negative 4 over 5 equals 3. Tama ba? So, ano mangyayari dyan? X plus 4 over 5 equals 3. Tama? So, ano gagawin ko? I-multiply ko saan? Saan magandang i-multiply para mawala yung fraction? Ang technique ko lang dyan, kung ano yung denominator, yun ang gamitin nyo. So, times 5 sa kaliwa, times 5 sa kanan. 5 times x, 5x. Plus, 5 times 4 over 5. Anong mangyayari doon? Cancel yung 5. So, anong matitira? Anong natira? 4. Diba? Equals 15. Anong mangyayari? 5x equals transpose. Anong mangyayari? 15 minus 4. 11. 5x divide by 5. Ayun. Diba yan din yung napalabas natin kanina? 11 over 5. Eloisa, 11 hindi 19. Yan. Klaro? Yan yung process ng elimination. Ini-eliminate mo muna yung isang variable. Kasi nga, babalik kayo dun sa concept. Ano yung concept na na-share ko sa inyo kanina? Nakakapag-solve lang kayo ng variable kung katumbas siya ng bilang ng equation. Okay? Nakukuha nyo ba? Naintindihan nyo ba yung lesson na to? Sa classroom ba? Nasundan nyo rin to? Significant figures. Sige, pwede naman natin i-touch. Hanap muna ako. Okay? Pero elimination yan. Kasi yung systems of equation, kumbaga binibigyan kayo ng option paano mag-solve. Pwede yung elimination, mamili kayo kung si x or si y ang gusto nyo. Pwede ring substitution. Punta tayo sa substitution. Pero tandaan nyo na yung sagot natin is, isulat ko lang ng malinis ulit. 11 over 5, negative 4 over 5. Ako, madalas ang ginagawa ko, mas elimination yung trip kong gawin kaysa sa substitution. Pero minsan depende rin. Pero most of the time, elimination. Sa substitution naman, ito yung isang way. Sa substitution, mamimili ka ng, ang unahin mong piliin dyan, alin yung mas mukhang mahabang equation. Para sa akin, mas mahabang equation itong 3x plus 2y equals 5. Tapos, ang gagawin mo lang, yung isa, i-convert mo into x equals something o kaya y equals something. Naiintindihan? Nagagamit ba ito sa age problem? Medyo iba yung technique pagdating sa age problem Gusto nyo mag-sample tayo age problem mamaya, kahit isa lang. Tapos, sige, balik muna tayo dito sa substitution. Ang sinasabi lang dito, halimbawa yung isa as is lang, kokopihin mo lang. Tapos, itong x minus y equals 3, ang gagawin mo dyan, it's either i-express mo siya as x in terms of y. Sige nga, pag ginawa ko tong x equals something, anong magiging equation ko? Anong magiging equation ko dito kapag x equals something? X equals? Bakit y minus 3? Tres. Be careful. 3 plus y. 3 plus y. Diba? Tama? Okay. So, ano sabi? By substitution. By substitution. So, ibig sabihin, itong x na to, papalitan ko lang ng 3 plus y. So, tingnan nyo 3. Yung x, papalitan ko ng 3 plus y. O kaya y plus 3, kahit ano man. Plus 2y equals 5. Tingnan nyo to.
May isang equation ka na may isang variable na lang ulit. O, solve natin. 3 times 3, 9. 3 times y, distribute 3y plus 2y equals 5. O, 9 plus 5y, tama, equals 5. Transpose si 9 sa kabila. Magkakaroon ako ng 5 minus 9. Magkakaroon ako ng 5y equals negative 4. Tapos, divide both sides by 5. Anong value ng y? Negative 4, 5. Ayun ulit. Tama yan, palitan si x. Nakuha? Nakuha ba?